Hello po, Miss Arceli. Nais lang po namin mag-conduct na interview regarding with the Overseas Filipino Workers or OFW. Bale, ang una po naming tanong ay, kailan po kayo nagsimulang mag-abroad? Ngayon, nasa Taiwan ako, pero nag-start ako 2024 sa Japan. Bale, ilan na po yung napuntahan yung bansa? Bali, pangalawa na. Pangalawa na Una po. Japan, tapos ngayon Taiwan. Oh, isa sa mga favorite country ko ang Japan at Taiwan. Di ba, Luisa? Tama ka dyan, Gerald. Simula pa lang, naiinggit na ako. Charot! Anyways, next question po namin. Ano po yung nag-push sa inyo para magtrabaho sa ibang bansa? Siguro kasi dahil nung 24 years old ako nag-abroad, parang ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Parang ang dami ko pang gustong explore. Kaya nag-try ako mag-abroad. Although may trabaho naman ako sa Pinas, syempre, mas maganda pa rin yung income sa abroad. Kaya nag-decide ako mag-abroad. Agree ako sa iyo, Miss Arcel. Ito yung may tuturing nating pinakamadaling dahilan para magtrabaho tayo sa ibang bansa. Team here, Pauline. And speaking of rate po ng kinikita ninyo sa Japan or Korea at dito po sa Pilipinas, maaari po ba namin malaman ng kaibahan? Kasi sa atin kasi, ang rate naman, hindi naman ganun kalaki pagdating sa mga factory worker eh. Depende na lang kung ang trabaho mo hindi, kahit naman government, hindi rin ganun kalaki ang sahod eh. Ewan ko ha, hindi ko kabisado yung ibang trabaho, pero ako kasi, sa factory worker ako dati, hindi naman ganun kalaki yung sinasahod ko kumpara sa sinasahod ko ngayon sa abroad. Kaya siguro yun, doon ko ma-differentiate sila. Kasabay sa ating trabaho at sa kinikita niyo po sa ibang bansa, ano po yung masasabi niyong unforgettable experience niyo regarding working abroad and live there? Ngayon ba o simula nung nag-umpisa ako? Simula nung nagsimula kayo sa Japan hanggang ngayon sa Taiwan. Siguro kasi sa Pinas, dahil kompleto naman ang pamilya, nandun ang magulang mo, nandun ang mga kapatid mo. Pag halimbawa may problema ka, yung natural na kailangan mo ng kausap, ganyan, andyan sila, may mga kaibigan ka, nasa Pinas, nakakilala mo. Pag sa abroad kasi, dahil mag-isa ka lang, unang punta mo kasi syempre hindi mo kakilala ang mga kasama mo, 'di ba? So, mangangapa ka sa ugali nila. Kaya makikisama ka. Yun, parang ganun. Hirapan po ba kayo sa pakikitungo sa kanila? Sa ibang bansa kasi iba-iba yan eh. Di katulad sa akin, halimbawa ako sa Cavite ako. So, mga Caviteña ang kasama ko. Pag nasa abroad ka, iba-iba. May Bicolana, merong Ilongga, Ilocano, yung mga ganon. Siyempre, iba-iba naman ang salita, iba-iba ang kinalakihan. Iba-iba rin ang ugali, parang ganon. Ayan din po talaga yung una kong naisip yung language barrier. But I think somehow, nakapag-adjust na din po kayo at kayo matatag at nandyan pa din po kayo hanggang ngayon. Pagdating sa ganyan, hindi mo matatawaran ang pakikisama ng isang Pilipino. To confirm what we are saying here, hindi po ba kayo nahihirapan sa pag-adapt specifically sa language barrier? Iba kasi talaga ang culture, di ba? Iba naman ang culture natin sa Pinas, iba ang culture sa ibang bansa. Kaya, hindi mo masasabi yung ugali natin na okay sa atin, na ginagawa natin, tapos sa kanila, ayaw pala nila. Yung ganon. Doon kayo mag-a-adjust talaga. Kaya kailangan mag-adjust ka talaga pag nasa abroad ka. Kasi yung ugali mo sa Pinas, hindi mo pwedeng dalhin sa abroad. Kasi ikaw ang makikisama sa abroad. We are curious lang po. Nice po ba namin malaman ng naging experience or journey niyo po from Japan to Taiwan? Sa Pinas kasi, parang QC ako sa factory, quality control. Parang nag-i-inspect ako ng mga product. Pagdating sa Japan, ganun din naman trabaho. Ilan po ang kontrata niyo sa Japan? 3 years. 3 years. Kumbagain po yung naibigay po sa inyong kontrata. Dati kasi, isang kontrata lang talaga sa Japan. Ngayon na lang naman nag-extend na pwede ka mag-extend ng 5 years eh. Dati talaga, isang kontrata lang lagi sila. Okay po. Tapos, after po ng 3 years nyo, another contract po for Taiwan? Hindi. Umuwi muna ako sa Pinas. Nagtrabaho ko dyan
Siguro 1 year, hindi naman. Nagstay ako ng 1 year. Tapos, nag-decide na ulit ako mag-Taiwan. Factory worker din po ulit ang naging trabaho niyo sa Taiwan. Kasi pagdating naman sa ibang bansa, kung ano yung naumpisahan mong trabaho, kung saan ang experience mo, yun talaga yung ma-applyan mo. Kasi, doon lang applicable yung mga, yung kumbaga sa resume mo, yung mga experience mo sa trabaho. Kamusta po yung mga lifestyle sa Japan? Maganda ang Japan, sobrang linis, sobrang ganda. As in, parang napaka-safe na lugar talaga. Kahit maglakad ka ng hating gabi, walang mangyayaring masama sa'yo. Kasi takot yung mga tao sa krimen doon, parang ganon. Parang lahat doon, busy tao. Ultimo bata, nagtatrabaho. Laging nasa school. Ganon. Ayun, kaya masasabi ko isang ganap na maunlad ng Japan. Grabe po talaga yung self-discipline nila, no? Oo, pero maganda naman yon kasi syempre bata pa lang, talagang wala nang naglalakwat siya. School. Puro sila mga extracurricular activities, kundi school, tapos may mga sports sila, ang dami nilang activities doon. Dami kasing events doon, mga festival, ganyan. How about sa Taiwan po? Sa Taiwan kasi, more like Philippines na talaga. Parang halos kalahati ng population dito, mga Pinoy na ibang lahi. Parang ganon. Kaya hindi ka homesick kasi kabit-kabila may makikita kang Pinoy. Compare sa Japan, bihira lang ang tinatanggap na mga ibang lahi doon. Last question po namin. Do you have any advices if ever po na mapagdesisyon namin na mag-work abroad? Sa bagay, kung halimbawa naman kasi gusto niyo talagang mag-explore sa buhay niyo, magandang mag-explore sa ibang bansa kasi marami naman kayo matututunan talaga. Pero kung halimbawang first timer kayo, bata pa naman kayo, try nyo muna mag-enjoy sa Pinas. Para more on experience ba? Kasi pag nasa abroad na kayo, biglang bibilis ang takbo ng buhay nyo. Ay, sorry. Biglang tatanda kayo. I mean, biglang kailangan nyo mag-mature. Kasi, syempre, ngayon, ilang taon pa lang kayo, mga bata pa kayo, di ba? Parang hindi pa kayo ganun talagang matured mag-isip. Parang ang dami nyo pang gustong gawin sa buhay, explore, ganyan. Unahin nyo muna sa Pinas. Pag halimbawang matatag na yung loob nyo, di ba? Gaya nga, sino ba yung nagtanong kanina ng homesick? Di ba, may mga ganyan na homesick. Lalayo agad kayo sa pamilya nyo, graduating pa lang kayo. Kaya nyo ba? Dapat buo ang loob nyo pagdating sa abroad. Kasi pag nandito na kayo, hindi kayo pwedeng basta-basta, ay, na-homesick ako, uwi na ako. Hindi pwede yon. Siyempre, malayo-layo din yon. 4 hours na biyahe din ng, 2 hours. 2 hours na biyahe din mahigit ang Pilipinas to Taiwan. Okay naman talaga ang abroad. Kumbaga, kayo gusto niyo mag-explore sa buhay, okay naman. Pero dapat kasi bago kayo mag-abroad, matatag na yung loob nyo. Kaya nyo na talaga. Kaya nyo mag-isa. Kaya nyo maglaba. Kaya nyo magluto. Magtatrabaho kayo, uuwi kayo, kayo kikilos lahat. Magluluto, maglalaba. Pagpagod kayo, kayo lahat. Pag may sakit kayo, no choice kayo. Wala kayong kasama. Aasikasuhin nyo ang sarili nyo talaga. Kaya kung gusto nyo mag-abroad, dapat matatag kayo. Ganon. Buo ang loob. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon na kayo po ay aming interviewin. Ngayon pa lamang po ay masasabi namin isa na kayong ganap na bayani na nakikipagsapalaran sa ibang sulok ng bansa. Kumakahit sa abot na inyong makakaya at di nawawala ang tapang upang maging matatag sa buhay. Maraming salamat po.